Sabi na nga ba, tama nga ang ating hinala mga kababayan na walang gagawing mabuti itong si Boyeng Rimulya mga kababayan kapag maupo yan sa ombudsman. Eto na nga mga kababayan, nangyayari na ang expected nating mangyayari. Matinding bending of the law na naman mga kababayan ang binabalak nitong sina Boyeng Ying dyan sa ombudsman. Akalain nyo mga kababayan ha. Mayroong bagong plano. Di umano mga kababayan ito si Boyeng Rimulya. Ayon dito kay Attorney Ferdy Topacio mga kababayan. Na itong si Boyeng nagbabalak daw mga kababayan na makipag-areglo sa mga kurakot sa gobyerno. Hay nako. Parang under the table na usapan mga kababayan pero idadaan nila sa legal. Bending of the law. Dahil handa na daw ito mga kababayan magkipag-usap sa mga kurakot at magbigay daw ng mga kababayan second chance sa kanila na kung ibabalik lang daw mga kababayan ang perang ninakaw nila, pwede na silang alisan ng pananagutan daw mga kababayan. Ang animal. Kaya pumalag dito si Atty. Topacio mga kababayan Anya mga kababayan, restitution? Sinong magdedetermine kung magkano ang nanakaw nila? Malay ba natin daw mga kababayan kung ang ibabalik lang na pera, ibarya lang kumpara sa nanakaw nila mga kababayan. At masamang pangitain ito mga kababayan. Dahil ang implication nito ay parang okay lang magnakaw. Dahil kung mahuli ka, ibabalik mo lang nang hindi ka nakakasuhan. Ang mga animal mga kababayan, panoorin niyo po ha. Ano daw na naman yung pinagsasasabi ni Boyeng na may mga nakikipag-usap daw ng mga congressmen na gusto nang tumahimik? Mga kababayan ha. Hindi na pala plano mga kababayan, kundi ongoing na ang proseso. Mayroon na gustong nakipag-usap kay Boyeng mga kababayan. Nakikipag-usap ba yan o nakikipag-areglo? Ay nako, ano naman to si Boyeng mga kababayan? Wala itong sinusunod na panuntunan. Siya ang batas? Binibenda naman ba ang law? Ibabalik na lang yung pera. And then, baka mag-plea bargain daw o whatever. Ang ibig sabihin, ayaw nilang makulong. Kasi gusto nilang manahimik Parang ano na lang mga kababayan, parang settlement. Kung sinasabi ni Boyeng na gusto na nilang manahimik, walang kulong yon. Manahimik. Ang dami na daw mga kababayan na pumupunta sa kanya, nakipag-usap. Diyos ko, Lord! So maniniwala pa kayo mga kababayan dito kay Bangag na siyang nag-appoint kay Boyeng na gusto niyang panagutin ang mga kurakot. Paano na to ngayon? Yung nilagay na tao ni Bangag mga kababayan dyan sa ombudsman, handang makipag-areglo dito sa mga kawatan. Kasi hindi ka mananahimik dun sa kulungan Ulo ka roon, mahirap doon Gusto nang manahimik daw mga kababayan ng mga kawatan. Ibabalik na lang nila ang pera. At paano natin madedetermine kung magkano ang ninakaw nyo? Yan mga kababayan, delikado. Ang idideklara yan nila, balik ko 1 million. Yan lang ang ninakaw ko. And then mga kababayan, bilyones pala ang naibulsa. Para sa akin ito Huwag mo nang pasukin yan, Primo Boyeng. Primo! Jesus Crispin! Amigo, wag mo na yung pasukin. Sagwa po niyan. Restitution in favor of restitution, plea bargaining. Plea bargaining mga kababayan. Amicable settlement. Kumbaga. Malversation. Baka plunder pa yan Eto, natatawa lang talaga ako. I cannot resist saying this. Hindi dahil gusto nating laging upakan si Boyeng Rimulya. Kami gusto namin upakan. Ismi yung mga kababayan Welcome to Bagoong Pilipinas Ang mga mga kababayan, mga opisyalis, mga kengkoy, mga patawa, mga payaso mga kababayan. Wala talaga pong magandang ginagawa. Okay. Himayin po natin tong sinasabi niyang restitution. Restitution. Okay. Ibabalik yung pera, magpi-plea bargain ka. Well, presumably walang kulong. Opo. Yun ba ang gusto nating iparating sa ating mga kababayan? Ganon-ganon na lang mga kababayan. Kung nahuli na nagnakaw, magbayad na lang tayo, walang kulong. Tapos may ginansya pa sila mga kababayan. Magbabalik ng pera kulong pero may kita pa sila. Nakaw ka! Pag nahuli ka, para absuelto ka, ibalik mo na lang yung pera. Wala nang kulong. What a bending the law na naman mga kababayan. Diyos ko Lord. Welcome to Bagoong Pilipinas Grabe mga kababayan, ang mga kriminal dito sa Bagoong Pilipinas is special treatment. Nakalaya ang mga durugista. Maging yung issue mga kababayan sa anak ni Boyeng. Di ba damo yun mga kababayan? Nakalaya. Hindi nakalaya. Nakulong mga kababayan. Sila nakalaya. Na-dismiss agad-agad
sina De Lima, sina Kerwin Espinosa, free as a bird mga kababayan. Tapos ngayon ang mga kawatan, binigyan ng second chance mga kababayan. Pangit eh. O number one, Swangit. sinong magdedetermine kung magkano? Hindi na dadaan sa korte yan. Kay Boying na lang mga kababayan, another bending of the law. Kayo na lang mag-uusap-usap dyan. Teka muna. Mag-asap-asap kayo dyan, bringing Malabo yan. Nagkakaayusan dyan eh. areglohan mga kababayan, animal. O kung 10 bilyon ang ninakaw ko, balik ko 5. Bigay ko sa iyo 1. Yan o, sige, tuloy mo yan, amigong Boying. Hindi magtatagal mga kababayan pagbabayan ni Bangag. Ikaw ang makakasuhan yan. Ewan na natin mga kababayan, bakit hindi natatakot itong mga taong ito sa mga pinaggagawa nila, sa mga consequences mga kababayan. Nating tulos sa kasiya si Boying mga kababayan ay dahil malamang sa malamang, ewan na natin kung ano iniinda niyan mga kababayan. Dati di ba parang isang bulati na lang ang hindi Hindi ko nakapirma. sinasabing kay Remulla ibibigay ha. Example Kung lang. sino mang nagne-negotiate ha. Wala akong O binabang. pwedeng magkalagayan mga kababayan, di ba? Eto mga kababayan ngayon, paano kung kurakot? Hindi natin sinasabing si Boying ha, paano kung kurakot ang ombudsman dyan sa opisina nila mga kababayan? Sino ang kakastigo sa kanila? Ngayon, ang parang nangyayari mga kababayan kung ganyan, prone yan sa kurakutan. Dahil magsasauli daw ng pera mga kababayan malay ba natin kung magkano? Dapat korte, dapat ang mga kababayan magdedetermine yan. Pero si Ombudsman Boying parang siya na ang magdedetermina. Lord. Na pangalan dito at wala. Posibleng magkalagayan dyan mga kababayan talaga. Kikita na naman ang dapat kikita mga kababayan, mga animal. Akong ini-imply. Halimbawa nakipag-negosasyon kung kanino mang Poncio Pilato. Poncio 5 Pilato. bilyon nanakaw ko, 5 bilyon balik ko. Bigay ko sa 1 bilyon. 1 bilyon ha. Tago ko na yung 4. Restitution. Restitution under the table. Ano na yan? Justice for sale. Dismissal for sale na mga kababayan. Isa na namang kabalastugan mga kababayan sa gobyerno. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Plea bargaining. Anong plea bargaining kahit maliit na Halaga. krimen. Di ba? Simple negligence. Oh my God. 6 na buwan probation, walang kulong. Oh my God. Walang kulong. Pwede ba 'yun? Nasaan ang hustisya ron? Hindi po Nasaan para po sa ang mata ng ibang justice? tao. Yes. Diyan Pangit. Not to mention mga kababayan na physically mga pangit talaga ang nandyan. Pangit pa ang ginagawa. Ano nang natitira sa kanila? Magkakaroon ng corruption dyan magkakaroon ng negosasyon. Magtutuloy Ang pa rin sinasabi yan. mo sa taong bayan, magnakaw ka lang. Pag hindi ka nahuli, iyo lahat yan. iyo Pag lahat. nahuli ka, Kung mahuli ka, isauli mo yung iba. ibalik mo lang. Walang consequences. Wala nang titigil magnakaw. Mga Ayan mga kababayan, magkakalakas ng loob ang mga kawatan dyan mga kababayan at mga kurakot. Binigyan ng second chance mga kababayan na pwede makatakas ng walang pananagutan. tirada nyo naman Diyan ako na... Magsauli ka lang. Kahit pilan, kahit magkano lang. Kahit basta kaya mo na isauli. Kaululan, bending dalo na naman mga kababayan. Iskandalo Number 2, di ba palagi Number natin sinasabi, bakit hindi i-file ng plunder? Okay, eto. Oo nga Tapos ang number 1 mag-avail dyan mga kababayan, si Zaldico. Kapag si Zaldico mag-grant niyan mga kababayan, wala na talaga. Sasabihin, sinabi ni Boy, Sina Romualdez, mag-grant ng na yan, yung option na yan mga kababayan, restitution. Wala na. Goodbye, Philippines. mahirap patunayan niya ang plunder kasi hindi mahanap yung mastermind. Paano hindi mahahanap yung mastermind? Pinatigil yung Blue Ribbon Committee nung papunta na sa mastermind. Papunta na sa mastermind, pinatigil mga kababayan, 2 beses nang natigil mga kababayan. Pag yung Kapag nababanggit na ang mga mastermind, natitigil. ICI, di ba, pinatawag si Martin Romales. Hindi ko sinasabing si Martin ang mastermind, sinasabi ko lang yung konteksto. Sekreto, walang hearing mga kababayan, walang live streaming. Di ba, nag-usap sila, closed door. Opo. Pagkatapos, sasabihin, ila-live stream na namin. Ngayon pa nila sasabihin mga kababayan na wala na si Romualdez. Samantalang mga kababayan, andun si Romualdez, sekreto pa muna. Sekreto pa. Huwag niyo ipaalam sa tao. Parang ganyan. Tapos na si Martin sa kanyang ila-live stream, di ba? Bakit ngayon lang? Bakit hindi from the start? Bago sasabihin ng ICI, wala kaming technical capability. Hala! Wow, wala technical capability. Sige, mag-volunteer tayo.
Cellphone lang naman yan, mga animal. Diyos ko Lord. O tapos mga kababayan, tingnan nyo. Sabi mayroong fake news mga kababayan. Nasa ICI daw, nag-wild daw ng matindi mga kababayan. Si Mark tahimik lang. O, dyan pa lang mga kababayan. Ewan na natin kung misinformation ba o fake news o totoo. Diyan pa lang mga kababayan ha, dahil walang live streaming. Example lang yan mga kababayan na mayroong mga miscommunication ang mga fake news na nalalabas mga kababayan dahil hindi sila transparent. Whereas kung may live streaming mga kababayan, pwede natin talaga makita, talagang nagwala si Mark Villar. Pero hanggang ngayon walang live streaming. Kaduda-duda lahat mga kababayan. Nasaan ba tayo? 1950 ba tayo? 2025 po tayo. Ang mga computer, pumuputok ang mga animal. Nasunog ang DPWH ang pinagbintangan. Computer, mga kababayan, pumutok. Hello! Never in the entire history sa balita, mga kababayan, narinig nating may pumutok na computer. Diyos ko Lord. Ang daming mga circuit breaker niyan eh. Sophisticated nga yung computer, mga kababayan. Kung masisira man yan o magpo-overheat, magta-turn off lang yan, magsa-shutdown lang yan, mga kababayan. Hindi yan puputok, mga kagaguhan, mga kababayan, mga palusot na lang kung ano-ano na lang mga kababayan. No? Pwede kami mag-aso. Sunog daw, nasunog ang mga dokumento. Ang sabi nila, huwag kayo mag-alala dahil 1% lang naman ng mga document ang nasunog. Diyos ko Lord, 1% ng mga dokumento. Milyon-milyon ang mga dokumento ninyo dyan eh. 1% ng 1 million mga kababayan. Alam nyo kung gaano karami yan? Mga animal, tapos yun pa ang 1% mga kababayan na nasunog. Yun pa siguro yung mga andong ang mga corruption mga kababayan na may ebidensya. Nasa banyo ko. Computerized na. Naliligo ko, pwede kong i-livestream yung paliligo ko. Wala Wag na. Parang awa mo na. Manonood, anong pakialam nila? Puro bilbil makikita. Kahit sino. Wag kang mag-livestream sa banyo, Topasio. Herodes. Herodes. Nakakapag-livestream ngayon bago sasabihin nyo wala kayong kakayahan. Kumuha ka nag-livestreaming nga si Jim Paredes mga kababayan, no? laptop, lagyan mo ng mabilis na internet Yung violet na talong. connection. Kumuha kang high definition na camera. Livestream na po yun. Justice Andy Reyes. Ano ba naman? Saan ba kayo pinagalan? Wala daw silang technology mga kababayan ng ICI ang mga animal. Pagkano ba ang budget nyo ICI? Wala kayong pambili ng camera at computer na hindi sumasabog? Wag na si Justice Reyes. Kasi naghahabolan sila ng edad ni Juan Ponce Enrile. Baka hindi niya alam. Si Hosaka. Diba? Kahit hindi sila mga kababayan, wala ba sila mga staff? Yan, ang dami yan. Milyon din mga kababayan. Alam nyo ba, yung ICI mga kababayan, ang gastos ng gobyerno niyan? Mahina ang 100 milyon mga kababayan. Ginastorasan din yan ng pera ng taong bayan. Alam, bata pa naman yun. Anak, manteting naman kayo. Hindi nyo kaya mag-livestream. Diba? Pangatlo, sasabihin ni Remulla, hirap kami dyan, kaya magpi-plea bargaining na lang kami. Bakit? Kukunti lang ang abogado, 200 in short, mga kababayan, areglohan, animal. Ang abogado. 200 ngayong abogado, may 16 abogado dyan, kine-question mo pa yung appointment. Para daw madali mga kababayan, mag-plea bargaining? Ha? Oo nga mga kababayan. And then, ito si Remulla, ungas. Nagreklamo mga kababayan na mayroon daw in-appoint si Martires na 200 plus. Gusto niyang tanggalin mga kababayan. Bakit hindi mo yan pagtrabahuin, Buying-ying? Tumaan naman sa proseso yan dahil lang hindi ikaw nag-appoint. Gusto mo yung mga tao mo i-appoint. Gusto tanggalin. Wala nang ganyanan, mga pogi. Mga pogi-pogi ba yan? Tirado nyo naman obvious na obvious Nakakaskandalo kayo Pogo! Tingin nyo sa mga Pilipino, hindi namin na-detect yan. Yung mga kapitan nyo yan. Tira kayo, ininsulto nyo naman intelligence namin Yun lang. Yun lang ang sinasabi ko. Tama na yung Feeling nila mga kababayan, mga bulok ang mga sambay ng Pilipino na hindi nadidetect yung mga ganyang mga scheme, mga kababuyan nila. O kamini na mga idea restitution, plea bargaining, hindi nyo makasuhan ng plunder. Nung dating mga administrasyon, ang dami na pa-plunder Pagmuulo nga si ERAP, sinarge ng plunder. O si GMH, sinarge ng plunder. Naabsuelto lang Kasi ngayon mga kababayan, si dating Pangulong Duterte, pinailan ng plunder ni Rililing. Malakas ang sex appeal ng abogado. Yeah. Kaya lang, na-charge yung para sabihin mo, ombudsman ka, hindi ko kayang i-charge yung plunder yan, mahirap. Ba't nag-ombudsman ka? Oo nga, mga kababayan,
kating-kati mga kababayan na maging ombudsman. Tapos yung mga planderos mga kababayan na ginagawa ng mga taong gobyerno kagaya ng Zaldico. Ang sabi, wag mo na na kasuhan ng plunder dahil mahirap yan mahirap. Diyos ko Lord, nag-ambisyon pa naging ombudsman, hindi pala kaya. Yan. Pagkatapos, DOJ pa pag-iimbestigahan mo, di ba nasa report? Andun siya. Pinaimbestigahan doon sa DOJ. Ba't umalis ka pa sa DOJ? Yun lang. Ngayon mga kababayan, gusto na naman mag-DOJ. Balak siguro ni Boying mga kababayan na dalawa ang kanyang posisyon sa DOJ mga kababayan at saka sa sa ombudsman. DOJ na rin pa. Katawa-tawa ka pare. Katawa-tawa ka rin papips. Hindi! Namumula ka na Okay, nag-aabang yung Kaululan ka, Boyingin. mo. Mukhang kengko yan nangyari na naman. Opo. Kengkoy talaga mga kababayan. Alam nyo ba? Lumabas ang kaululan mga kababayan ni Boying Rimulya na mga kababayan, nagresulta na ang kanyang pagkawalang alam. Ngayon mga kababayan, napahiya sa kanyang sariling katangahan mga kababayan. Ombudsman Boying Rimulya. Ombuds Boying. Opo. Mahilig pala siya sa sex bomb dancer. Sex bomb. Spaghetti, pababa ng pababa. Pag-aaralan natin kung bakit kengkoy. Itong ginawa niya na noong makalawa ay sinabi niya, uy, yan pa lang si Senator Villanueva na tinatarget nitong administrasyon na ito. Dahil hindi nila Napahiya siya mga kababayan. nakampi, di ba? Sinabit. Ang balita pa doon sa balita na kuryente si Boying Rimulya. Billionaire News Channel, pakinggan nyo. Boying Rimulya na kuryente. Yung sa Flood control, pinrease agad yung mga accounts, dali-dali. Samantalang yung accounts naman ng ibang nabanggit. Ang daming nabanggit. Yung accounts lang ni Estrada, ni Jinggoy Estrada at ni Villanueva ang pinrease, di ba? Ang daming nabanggit na congressman, kasama si Zaldico, kasama si Martin Romualdez. Ewan ko kung na-freeze na yung assets ni Romualdez, di ba? Parang takot yata sila si Romualdez. Wala pa. Sabi niya, uy, noon nga pala, sabi ni Boying. Opo. Total, tawagin lang natin Boying. Total, yun naman ang tawag Bonjing na lang. Mas maganda pang pakinggan. sa kanya ng media. Sabi niya, uy, meron nga palang dismissal order si Joel Villanueva. Dapat ipatupad. Okay, for context, hindi ko dinidepensahan si Joel Villanueva. In fact, mga kasama, ako ang isa, and this is on record, na sumisigaw noon na dapat ipatupad yang order na yan ng ombudsman kasi noong nagkaroon ng dismissal si Joel Villanueva, na iginawad ng ombudsman dahil sa mga ginawa niya nung siya ay pinuno pa ng test. The test naman. Di ba? TESDA pa, hindi pa bilang senador. Right after TESDA, kaya nga di ba nung lumaban siya ng senador, ang kanyang Dati mga kababayan, tumaas din natin, gilay natin dyan kay Joel Villanueva. Wow, test naman. Lord. alias ay TESDA man. Ano yan mga kababayan Kay Panot yan mga kababayan na gabinete. Di ba? Nanalo na siya ng senador. Pinapatupad ang dismissal. Sabi na Senate President, hindi ko ako sigurado hindi ko pa nare-research. Wala akong time kasi medyo naging busy ako. Kung hindi ako nagkakamali, si Tito Soto rin ang Senate President. Tuta Soto! Yeah. Sabi niya, hindi namin pwedeng ipatupad yan. Bakit? Sapagkat 2018. ang Senado lamang, under the Constitution, ang sole judge ng qualifications ng kanyang miyembro. May ini-invoke siyang gano'n. At tama naman, that was the time nung may backbone pa si Tito Soto. Hindi pa siya Ngayon, wala na. sa speaker Puta na, mga at hindi kababayan. sa sunod-sunuran sa Malacanang. There was a time may backbone yung mama Kaya lang, habang tumanda yata, Nawala ng spine. Spineless na mga kababayan. Wala ng backbone. pagka nagka-osteoporosis, medyo nag-disintegrate yung backbone. Medyo humina yung kanyang buto. Ang buto, umina. Buto!
ganun talaga, di ba? Minsan, may mga tao, hindi naman lahat kasi marami. Hindi na matigas ang mga buto, mga kababayan ni Katulad Soto. ni Mayor Lim. May edad na, 70 plus na matikas pa. May mga tao talaga habang tumatanda, Malambot na ang buto. buto. Buto, ha? Buto. Oo. So, hindi na patupad. Naisip bigla. Nung naupo siya naisip bilang bigla. ombudsman, naisip ni Pogi, ni Boying. Pogi! Pogi! Pogi naman talaga yan. Pogi! Pure unggoy galing India. Pogi. Teka muna, hindi ba may dismissal to? Ba, susulat ako sa Senado. Nakuryente siya dyan, mga kababayan. Sobrang pahiya. Okay, ginagawa niya yung sulat. Siguro may nagsabi sa kanya. Napalabas lang niya ang kanyang pagiging ignorante. Yung nangyari, ha? Opo. May kumatok sa opisina niya. Yun na yun. Sabi ni Pasok. Yan, di ba? Oo. Sir! Ano? Di ba ganun siya? Sir, yung pinapagawa niyong letter para i-dismiss, tanggalin sa pwesto si Joel Villanueva dahil may kaso sa ombudsman, may dismissal order ng ombudsman. Hindi na po natin pwedeng gawin. Bakit? Sir, dismiss na pala yung kaso. Hindi alam ni Boyinging, mga kababayan. Tingnan yung kaululan. Hindi pala alam ng animal. Itong sabi ni Boying, nakuryente, mga kababayan, sa computer na sumabog. Okay, di na mahiya siya. Hindi, sabi niya, sikreto na lang natin. Hindi yan ganyan ang sinabi niya. Ang sabi niya, hindi ko alam na mayroon parang secret na secret decision daw, mga kababayan. Anong secret? Andyan lang yan, hindi mo lang hinanap, animal ka. Hindi niya sinabing sikreto. Ganito ang nangyari. Okay. Hinarap niya ulit sa media, uy, meron na palang dismissal. Di pahiya siya. Isang kwek yan, para kay Boying. Kwek. Yung kwek. Ayan. Yun ang nangyari kay Boying. Kwek moment yun. Naku, dismiss na. Nasabi ko na, pati dismiss ko. Teka, hanap tayo ng... Nauna kasi ang mga kababayan, yung yabang at saka papasikat. Grabe, no, mga kababayan, no. Tingnan nyo si Boying, mga kababayan, araw-araw lumalabas sa TV. Papansin, parang si Tori din, mga kababayan, napapansin, no. Gandang-ganda sa kanilang mga pagmumukha nila, mga kababayan. Hindi kagaya ni Martires, di ba? Trabaho lang, wala nang masyadong salita. Ito si Boying, mga kababayan, araw-araw nakikita sa TV, mga kababayan, ang daming mga pinagsasabing mga sablay naman. Ito, humarap siya sa media. Binabawi ko na, dismiss na pala. Hindi ko alam na dismissed. Secret, dinismiss nung dating ombudsman. Secret daw? Anong secret? Andyan lang yan sa ungas. Hindi ka lang marunong maghanap. Dismiss nung bagong ombudsman. Sino bang ombudsman ngayon? Siya. Sino bang may hawak ng lahat ng records ng Office of the Ombudsman ngayon? Siya pa rin. Ba't hindi niya alam? Hindi niya tinignan? Ayun. Hindi man lang niya inutos. Ulul. Hoy. Tingnan mo nga itong records si Joel Villanueva. Ano ba to? Alam ko may dismissal to Di sinagot siya ng mga taong matagal na roon. Yan ang nangyayari talaga kung hindi karapat-dapat ng ombudsman at binraso lang. Wala siyang pakialam na gawin ng maayos ang trabaho niya kasi ang gagawin lang niya, yung mission niya. Kasi yan, ang talagang deal dyan, babrasuhin ko yung pag-appoint mo by hook or by crook. By hook or by crook. At si mga kababayan, yung wakwak ng sinasabing wakwak, mga kababayan, ni Ding Chase. Sino nga ba yung wakwak na yun, mga kababayan, sabi ni Ding Chase? Gwen Garcia. Ang kaso sa ombudsman, dali-dali ang mga kababayan na dismiss. Grabe, ora mismo. Mawasak ang institusyon, malabag, hindi lang bend the law, break the law. I-appoint kita dyan, basta tirahin mo yung mga kalaban natin. Yes, sir! Yan ang mission talaga dyan. Yes, Office naman huwag na tayong maggaguhan dito. Yung iba, dinidepensa pa May mga ibang komentarista, ubod pa ng depensa kay Remulla Wala na tuloy nakikinig sa kanila. Wala akong pinatatamaan dito. Anyway, highway. Sabi niya, secret, you have custody daw, mga kababayan? and full access to the entire records of the ombudsman. Ikaw ang ombudsman. Ang tagal na rin, 2 weeks na ba? Yes. Hindi mo alam
na na-dismiss. Bago isisisihin mo yung dating ombudsman, Boss Boying, kaya hindi po Pogi! Ay nako, POGI. Pure Unggoy galing India. ng politiko sa Office of the Ombudsman para hindi politicized yung office. Anong ibig kong sabihin? Ayun, mga kababayan. Hindi po trabaho ng ombudsman na maging popular. Grabing pasikat, mga kababayan, daig pa sa purely politics sa talaga ang galawan, no? O magpapogi o mag-disseminate ng information. Ang trabaho lang po niyan ay magtrabaho laban sa graft and corruption. Pag may na-dismiss, i-dismiss. Pag may na-file, ipa-file. Usually kasi, pag nadi-dismiss, dismiss. Kung walang makapick up ng media, wala. Ngayon lang naman kasi ako nakakita ng ombudsman, araw-araw gusto yung mukha niya nasa media Kasi politiko, kaya nga hindi dapat politiko dyan. Si Martires naman, justice yan ng Korte Suprema. Naging justice yan ng Sandigang Bayan. Yes. Ibig sabihin, meron siyang judicial temperament. Ano ang judicial temperament? Hindi po mahilig. Si Boying, naging ba yan, mga kababayan ng Supreme Court? Hindi, di ba? Nung naging pa nga yan, mga kababayan, nung naging kongresista, may issue pa nga yung animal na yan dahil nag-national anthem, mga kababayan, nang hindi siya bigay galang sa watawat. Sa publicity, ang mga huwes, ayaw po ng mga judges ng publicity. Kasi nai-impluensyahan yung kanilang desisyon ng public opinion na hindi dapat. Kasi kung ikaw ay politiko, kailangan mong magpapogi. Kahit hindi ka pogi. No, hindi naman pogi. Hindi ko sinasabi hindi pogi si Boying. Kami sinasabi namin hindi. Pogi. Ayaw namin mangisinungaling. Alam nga, tawagin mong pogi. Pogi. Kaya nga tawag natin si Pogi di ba? Yun ang kaibahan. Pogi. Ang mga judges, hindi kailangan magpapogi. They just have to do what is in accordance with law. Kaya nga po, may security of tenure ang mga huwes. Hindi yan hinahalal ng bayan, kaya nga hindi kailangan magpapogi. Hindi rin yan pwedeng tanggalin sa pwesto unless may wrong ginawang kasalanang matindi. Walang fixed term yan. Hanggang age 70 yan. Anong reason? Para nga hindi maimpluwensyahan. Yan ang temperament ni dating ombudsman at dating Associate Justice of the Supreme Court and Associate Justice. At matalino, mga kababayan, yung si Martires talaga, no? Brilliant. At grabe talaga. Mga kababayan, patas. At talaga, may integridad. Malayong-malayo, mga kababayan, ang ombudsboying ngayon. Of the Sandigang Bayan na si Samuel Martires. Dinismiss. Magaling sumagot. Ano nga magpa-press con siya, dinismiss ko to. Dinismiss ko to. Final ko to. Ikaw lang naman, Boying, ang mahilig yan dahil politiko ka Nagulat si Boying, mga kababayan. Bakit wala man lang announcement? Lahat ba dapat i-announce? Sa dami, mga kababayan, ng mga desisyon ng ombudsman, hindi dapat yan ina-announce na. Kaibuturan na ng wala naman sa requirement na dapat i-announce. Yung puso na gusto mo ng publicity. Hindi natin Kung gusto nyo, mga kababayan, may website ng ombudsman. Hanapin nyo na lang doon. Isisiyan, Iba ang physiognomy ng politiko. Gusto niyan laging preening in front of the cameras. Pakyut lagi sa camera yan. Yan ang ugali mo. Alam ko cute. Pero hindi trabaho ng ombudsman talaga na magpakyut sa media. Kung na-dismiss yan, trabaho ng media na tignan kung ano nangyari. Si Joel Villanueva, hindi na rin niya nilabas. Prerogative na rin naman niya yun na na-dismiss na. Wala namang problema. Hindi kung ayaw kong i-publicize, hindi ko ipapublicize. Hindi ba, lahat ba nang nangyayari sa buhay ko, kailangan ko i-publicize kahit ba politician ako? Si Boying, ganyan, mga kababayan, dahil showbiz to showbiz. Magkaitsura pa naman sila ni Torre, mga kababayan. Ganyan siguro, mga kababayan, kapag ganyang mga klaseng mga itsura. Papansin! Hayok na hayok sa media, mga kababayan. Gusto laging nakatutok sa kanila ang camera, Diyos ko, Lord. Kaya nga may media. Ngayon, kung hindi mo alam, hindi po kasalanan ng dating ombudsman. Ikaw ang may duty na tingnan yung mga records bago ka magdadadaldal. Katulad ng pharmacy, sinabi niya, dapat ito i-reopen yung pharmacy. Baka makalimutan. Anong makalimutan? Nasa court na nga. Di ba?
Di ba nag-tweet ako, sabi ko, hindi na naman pinag-aralan ni Pogi. Dahil na naman. Pogi na naman mga kababayan ang may kasalanan. Mga bagay-bagay. O bago, lulusot siya, sasabihin niya, hindi. Pogi. I-withdraw namin. Di i-withdraw mo, pero for you to say na nakalimutan, hindi po nakalimutan. Nasa korte na. Pag nasa korte na yan, lilitisi na yan. Kasi nga, ang nangyayari dito sa administrasyon na to, hindi Marcos administration May Marcos administration. Mema lang mga kababayan, no? Talaga, mema lahat. Mema sabi lang, kahit ano, ay sasabihin, yan ang tinatawag na namana nitong administrasyon ito sa ilalim ng administrasyon ni Noynoy, kung saan Noynoying. nauso yung term, di ba? Na Noynoying. Ngayon mga kababayan, may Marcosing. Ibig sabihin, walang ginagawa. Kaya, nagkaroon ng term noon, panahon ni Aquino, na mukhang ginagamit na naman dito. Akala ko galit na galit ng mga Marcos sa mga Aquino, ba't ginagaya nila? Idol pa lang si Noynoy Oo. Mas malala pa kay Yung Panot. AIDS, di ba? Opo. Si Pangulong Aquino daw ay may sakit na AIDS. Sabi. Hindi yung meron AIDS pala. na yung sexually transmitted. edad. Dalawang AIDS ang sakit niya. Ano Talaga? Ano? Anit is definitely showing. AIDS. Anit is definitely showing. Panot Lahat pa. Yung isa. Isa pang AIDS Ano po? ng panahon ni Noynoy. As if doing something. As if Parang doing may something. ginagawa Pero- ay Oo. wala naman pala. Si BBM, ganyan din mga ito, kababayan. patunayan ko sa inyo, Okay. Bilang matibay na patotoo. Ngayon mga kababayan, mga as kaibigan. if doing something din. Ito, kinuha ko sa mga AIDS. As if doing something. press releases ng Philippine News Agency. Yung opisyal na PIA. tagapagbalita ng Gobyerno. Ito, isang kanilang press release. Praise? Release. Oh. Yan, okay. ICI outlines asset recovery strategy. Okay. Sinasabi nila, nakikipagpulong daw sila sa DPWH, sa DOJ, Cybercrime Chuchu, Cybercam duty. Maritime Industry Authority, Civil Aviation Authority. Good yan! Opo. Lahat-lahat, ang dami. LRA, BIR, SEC, Anti-Money Laundering, Philippine Competition Commission, OSG. Good Tapos, bakit wala pa nakasuhan? yan. Tama yan. Yes. Ngunit, alam Ngunit. nyo, tama naman yan. It's a whole of government approach. Pero hindi nyo na kailangan sabihin yan. Bakit? Yan ang talaga dapat gawin nasa nyo. poder na po ng mga ahensyang yan na meron na po tayong makinarya for asset recovery na diniscuss na natin, di ba? Yeah. Either for feature under yung sa may graft case o may plunder case at na-convict yung tao. Opo. Okay? ipo-forfeit talaga yung ill-gotten wealth or yung Office of the Solicitor General ay mayroong kapangyarihan na mag-file ng civil forfeiture case kasi obvious naman po rito. Nakalagay na sa batas ang pamantayan, ang standard. Kung ang iyong mga ari-arian at yung kaperahan, Opo. kaperahan, Kapirahan. ang tawag doon, Yes. na yung cash mo, yung cash Kayamanan. deposits mo, yung cash mo. Kasama yun sa Oo. asset, diba? Kung yung iyong mga ari-arian, iba-ibang mga ari-arian di ba may liquid assets, yung malalambot na ari. Yung cash, di ba? Pero yung Iba rin yung malalambot, matitigas sa mga buto. yung di ba, hindi, merong solid assets, Yeah. yung matigas na ari. Ikaw ha. Na pag-aari. Kaya di ba, bahay. Sasakyan yung nahahawakan mo. Sabi Yung mga mo. aring nahahawakan. Pag-aari na nahahawakan. O yung sasakyan, relo, bahay at lupa, condominium, yung Ayan. pwede bang yan Liquid, tsaka solid. Liquid yung cash. Although nahahawakan mo siyempre, yung ibig sabihin, yan ay madaling
Madaling makuha. gastusin. Hindi, madaling gastusin. Madaling makuha. Kasi pag pinambayan mo yan, wala na. Wala Liquid na. assets yan. May fixed assets yan. Opo, yun. Okay. Pag yung amount niyan ay sobra sa iyong kinikita at madali namang malaman eh. Kung public official ka kasi may salary grade yan eh. Opo. O, pag salary grade, titignan mo lang, magda-Dan Fernandez ka lang. Oh, mag-google lang mga kababayan. Google mo lang. Magkano ba ang salary grade 26? Ano ba, congressman, 380,000 yata a month. O, Opo. salary. O, times 12. O, magkano yun? Mga 4 na milyon mahigit. Ay, meron kang bahay, 100 million. May presumption na agad na yung sobra sa yung kinikita, yung difference between Galing sa illegal ang presumption mga kababayan. yung kinikita mo at yung presyo ng mga pag-aari mo. Alam ba, napakalaki ng pag-aari mo. Arian! Malaking mga arian. Jonel! Arian, malaki Okay, halaga sige. ay ill-gotten wealth Sige. yan. Pwede nang i-civil forfeiture yan. In which Mga matatabang mga sabang. case, ang kailangan lang sin civil ay preponderant Sinusubo ni Dilima. of evidence. Pag criminal, syempre, kailangang makonvict ka na. Pero ang makinarya ay naririyan na. Naririyan na. Okay. Mamaya, sa pagbabalik ng ating pag-aaral, ipagpapatuloy po natin bakit kengkoy na naman yung ginagawa ni Remulla. Huwag yung Kengkoy! sabihin naman dito na pinupuntirya natin si Boying, na puro si Boying na lang at si Boying. Si Boying kasi ang mga kababayan, ang daming ginagawa ngayong kababalastugan. Oh. Siya ang tool mga kababayan, ni Nagva mga kababayan. Kung anong ginagawa ni Boying mga kababayan, nagre-reflect yan kung anong klaseng presidente si Banga. Usapan natin sapagkat huwag niyong akong pagbibintangan yan sapagkat totoo. Ano ba yan? Magbibintang na lang kayo, totoo ba? Hindi kasi sobra naman talagang kakeng ko yan eh. Oo, di ba? Ito mo, ang mga sinasabi nitong ICI ang dami na daw nila na freeze. 5 billion. Freeze lang, dapat recover. Una, hindi porket na freeze yan, marirecover mo yan. Kailangan pang patunayan mo na ill-gotten yan. May due process. Sabi pa niya, habang tumatagal daw ay lumalaki. Siyempre, pag lumiit yan, may problema tayo. Meron daw mga pagkakataon na pwede namang hindi pumunta sa hukuman. Alam na natin yan, yung Bureau of Customs, pwedeng i-auction yan. Yan na. Bago, bumanat na naman tong ICI kaya hindi nakapaniwala ito. Sa dinami-dami ng Sa dinami-dami. mga binabanggit ng mga witnesses, sa dinami-dami ng ebidensya na sa harap niya, siningle out pa nila yung CLTG at saka yung Diskaya, baka daw may link. Inuna si Bongo. Yung ba naman Baka pa lang ha. Hanapan natin ng kaugnayan. Ay, Diyos ko Lord. Tapos yung klarong-klaro na mga kababayan na suspect. Anong plano ni Boying daw? Posibleng i-areglo na lang daw mga kababayan. O basta magsauli lang ng wala natin kung buo ba ang iyo sauli o portion of ina-announce nanakaw. nyo? I-announce nyo yan kung may pruweba na kayo na may link. Yun. Ang problema sa inyo wala pa Problema. Dumadaldal na kayo kaya hindi kayo kapani-paniwala. Ang Mamaya, daldal ni sasabihin Boying na naman Remulla. natin sa inyo. Kung bakit hindi na naman kayo kapani-paniwala katulad nitong mema na ito. Meron daw na mga tao na nadimanda na. Sino? Bakit ko lang nababalita? Dahil Demanda lang. Gusto namin sa kulong. flood control. Dapat mga kababayan, walang bail. Sino-sino ito mga to? Yung 22 na dinimanda na, binida nila. Puro empleyado ng DPWH. Okay lang yan. Okay lang yan. Dahil first step yan mga kababayan. Yan ang pinakamadali. Dahil nandun sa kanila ang paper trail mga kababayan. And then gusto namin papunta na talaga sa mga buhaya. Hindi kawawa. Kung talaga may kasalanan, bakit? Hindi yan kawawa. Unang-unang madaling sakutihin dyan mga kababayan yung DPWH sa mga Sila ang pumirma Sila ang nagsabi mga kababayan, completed na. Tapos wala pala. Kulong sila mga kababayan. Sila sa buhay nila, dapat silang makulong. Ngunit, anong kapansin-pansin? Walang buhaya. Traktor. Walang congressman. Pati dapat kontraktor mga kababayan dahil sino yung mga ghost project mga kababayan na nagsabi, completed na. O di, lying mga kababayan ng uulol. Walang boss? Di ba ang na-unearth ng Blue Ribbon Committee
under Marcoleta, sindikato eh. Opo. Sindikato. Ano yan eh? Ang mga... Threesome. Ikaw Diba? ha? Threesome. Kampi-kampi. Contractor, Aha. DPWH engineers, at congressmen. Yun. Bakit yung isa lang ang inyong dinidemanda, mga DPWH? Kailan nyo didemanda? Ibig nyo sabihin, ito, halimbawa ito, si Hil Lorenzo. Gumawa siya ng ghost project mag-isa niya. Walang Hindi. contractor, walang kasabwat na congressman. Wala nag-uwi. Yung sa Raul Habulin din ang mga kontraktor, mga kababayan, na sinong nanalo sa bidding na iyan. Gali. Kaya itong si Gali, naging Raul Galit eh. Galit. Gali, Oo, Gali. siya eh. Demanda siya eh. Ibig sabihin, nagka-ghost Si Gali, mga kababayan, naging galit. project to, naka-anomalous project to, walang contractor, walang congressman. And so on and so forth. Puro quality assurance Too many to mention. transaction, puro small fish eh. Small fish. Dilis. Mga Didilis. dilis ang dinimanda niya. Yun ang tawag nila sa atin ng didilis. Oh. Ay, nako, hindi kami nasasaktan. Ang sarap kaya ng dilis, mga kababayan. Sap-sap. Paano maniniwala sa inyo yan? Sap-sap, dilis, ayungin. Ha? Yung sa taalan, yung maliit na isda sa taal. Dilis. Ano yan? Yung Pandaka pigmea. nakakalimutan ko eh. Ha? Tawilis. 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 Hindi, meron pa yung mas maliit yung smallest fish. Oo, hindi. May hanapin nyo yung pinakamaliit na Pandaka pigmea nga. isda. Anyway, hahanapin natin yung maliit na isda sa pagbabalik ng Yes, yes, yes. Sa mga commercial information, Yes, yo. hanap po ay just in news flash, breaking news, news break at Yo. ano-ano pang katsurbahan ating Ano-ano pang katsorbahan? Pass. Alas 11:25 na umaga. 1, 2, 3, Yeba! Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.